How do you want to proceed, Mr. Chairman? Dito po sa ating discussion. Go ahead po, Sir Dean. Alam naman natin, kamakailan sinabi ng ating Korte Suprema na unconstitutional ang nangyari sa impeachment transmission diyan sa Senate mula sa House of Representatives. Ano ba ang dahilan ng Korte Suprema? Una, sabi nila na noong nag-file ang mga taong nagreklamo against VP Sara nabinbin at hindi pinag-usapan bagamat na transmit sa within the 10 days pero hindi na i-refer doon sa House Justice Committee kaya naabutan ng pagka-terminate ng 19th Congress kaya itinuturing nila na ito ay deemed dismissed. Bakit ko nasabi yon na itinuturing nila ang kataga nilang ginamit deemed dismissed? Sapagkat ang pagbabawal sa ating konstitusyon ay ito. There must only be one initiation of an impeachment every year. Isang initiation kada taon ng impeachment. So ang sabi rin ng ating batas at as interpreted ng Korte Suprema noon, ang paghahain lamang ay hindi initiation. Matutupad ang initiation kung inirefer mo na yan sa Committee of Justice ng House of Representatives. So therefore, ang initiation is filing plus referral. Kung filing lang, kahit na 10 complaint pa ang final mo, pero hindi inirefer, walang initiation. Pero dito sa ating desisyon o sa desisyon ng Korte Suprema, sabi nila ganito, basta't na-file yung 3 impeachment complaint, ang nangyari na antala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagtatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio and therefore it is deemed dismissed. Yung deemed dismissed, kataga nila yun, itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing na dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na 1/3 vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa makatuwid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ang dinagdag nila, kahit hindi inirefer sa House Committee, basta't inantala at hindi pinag-usapan, inarchive at naabutan ng pagtatapos ng 19th Congress, ituturing na rin para bang initiation. So, therefore, yung tatlo, deemed dismissed, deemed initiated, and therefore, yung pang-apat, pinagbabawal na ng konstitusyon. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, Ted, alam naman natin, madaming bumabatikos o madaming nagpupuna doon sa desisyon na yon. Kasi ang tanong mo, basta't iyang pamamaraan na iyan ay iyan na ang sistema o pwedeng maging sistema, mauusad ba nito ang accountability o hindi? Sapagkat yung unang rule, filing plus referral, basta't hindi mo nire-refer, iyang filing mong niyan, scrap of paper lang. Walang silbi. Hindi talaga magkakaroon ng impeachment. Okay? Pero ngayon, basta't hindi mo nire-refer, inantala mo, inarchive mo, at inabutan ka ng termination ng 19th Congress, deemed initiation and therefore counted. So, diyan sa dalawang pamamaraan na yan, ano ba ang makakasulong sa accountability? Kasi pwede nilang, kasi ang mga nagsasabi ganito, o sige ganito na lang, kung ikaw ay isang malakas na tao, whether president or vice president, sabihin mo sa kakuntsaba mo, mag-file ka, huwag niyong pag-usapan. Hayaan yung datna ng pagtatapos ng kongreso nyo.
tapos na, hindi na ako mapapailan. Di ba? Pero kung yung una naman, o sige, mag-file ka. Pero hanggat hindi nire-refer, piece of paper lang yun. Walang kwenta yun. Kaya therefore, mapapailan ka pa. So, iyon ang mga binabalansi ngayon ng mga legal expert. How did it improve accountability?